Hello, Yusek. Good morning po. Yusek, hingin lang po namin yung reaction niyo dun sa naging statement ni Vice President Sara Duterte. Ang sabi niya po, sa totoo lang, hindi naman po ako nagta-travel dahil gusto kong mag-travel. Nagta-travel ako, lumalabas ako ng bansa dahil frustrated ang Filipino communities abroad sa nangyayari dito sa ating bayan. So ano po ang statement ng palasyo dito? Thank you. Well, una siguro nga po, mapafrustrate yung mga kababayan natin abroad dahil ang Pangulo po ay nasa Pilipinas, nagtatrabaho, inaayos yung mga problema at lumalaban sa mga anomalya at korupsyon. Samantalang ang Vice Presidente ay madalas na nasa personal trip at hindi po sagot ang pagbabiyahe para masolusyonan kung may problema man ang bansa. Hindi po trabaho ng Vice Presidente at wala po sa konstitusyon na kailangan siya magbiyahe para siraan ang Pangulo at para hilingin sa taong bayan ang pagbagsak at pagtanggal sa pwesto ng Pangulo. Unang-una, dahil pag pinatanggal po ang Pangulo sa kanyang pwesto, ang makikinabang po dyan ay ang Vice Presidente. Hindi po iyon trabaho ng Presidente. Maliwanag naman po siguro yan sa ating konstitusyon. At siguro dapat mas maging maliwanag lamang na ang personal trip ay pang-personal agenda. Yusek, isa pa po, sabi rin po ni Vice President Sara Duterte that she will explain the use of her confidential funds in the proper forum, saying that the accusation should not be a mere moro-moro or allegation with partisan motives. So, ano po ang reaction niyo dito? Noon pa po dapat niya ginawa. Noon pa lang dapat nalinis na po sa COA pa lang. Nung karoon ng AOM, bago pa nagkaroon ng notice of disallowance, dapat ay naipaliwanag na ng maayos. Hindi na darating ito sa impeachment proceedings kung naging maliwanag lamang ang kanyang pag-explain. Lalo na ng kanyang mga tauhan na mula yata sa accountant hanggang kay Atty. Zuleika Lopez ay walang alam kung paano nagastos ang confidential funds niya. Next question, Eden Santos, Net25. Good morning po, Yusek. Regarding po sa investigation and flood control projects, kung ang DepDev po, ang DPWH, Malacanang at ang House po yung nagsasagawa ng investigation, paano daw po makakakuha ng tamang pagdedesisyon sa mga taong sangkot po, lalo na kung yung iba po ay kaalyado ng administrasyon o kaya malapit po sa Malacanang ang ating mga kababayan. Sinabi po natin kanina, kahit malapit sa puso, kahit kaibigan, wala pong sisinuhin ng Pangulo. Mananagot ang dapat managot. At sa pag-iimbestiga po, hindi naman po kasama mismo ang DPWH. Sila lamang po ang magbibigay, magpo-provide ng mga information, ng mga records. Dahil po ang siyang mag-iimbestiga rito po ay pangungunahan po ng Regional Project Monitoring Committees. At ang oversight team po ay ang Department of Economy, Planning and Development o DepDev Regional Director, sila yung chair. Department of DBM, Regional Director ang co-chair. DILG, Regional Director at ang OPPMS, Regional Team Leader. At maaari magkaroon din from the non-government or people's organization as applicable. So ang gagawin po nila, unang-una, ay site inspection, recording, at saka po magre-report in consolidation. So lahat po ng naipon na records ng RTMC, isusumiti po ito sa DepDev at yung consolidated po ang siya mismong ibibigay po sa Pangulo. Isang tanong lang po dun sa www.sumbongsapangulo.ph po. Meron po ba itong deadline kung hanggang kailan ng reporting ng ating mga kababayan? Meron po bang proteksyon mula po sa Pangulo or sa Malacanang yung mga kababayan po nating magre-report doon? Dahil alam naman po natin na yung mga projects na ito, ang nasa likod niyan ay mga congressmen, mga impluensyang tao po na baka pag nag-report, balikan po sila or malagay po sa alanganin yung kanilang buhay at ang kanilang mga pamilya. Okay, wala po itong deadline at hanggat nandito po ang Pangulo bilang Pangulo at mag-report po kayo. At hindi po kinakailangan ilagay ang inyong pangalan
wag lamang po yung sanang gawing laro ang pagre-report. Siguraduhin lamang po ninyo na yung i-report po ninyo ay may basihan para po hindi naman masayang ang oras ng gobyerno na para sa leksikin pa po ang inyong inireport, yung pala ay niloko nyo lamang po. So, sana po maging yung verified po at meron po talaga kayong alam sa patungkol sa mga projects na maanumalya at hindi po kinakailangang ilagay ang inyong pangalan kung kayo po ay natatakot sa pagre-report na ito. Next question, Maricel Halili, TV5. Gandang umaga po, Yusek. Yusek, sabi ni Senator Ping Lacson, 60% of the budget for the flood control yung nawawala due to corruption. How accurate is this? And meron din po kasi silang sinasabi ni Mayor Magalong na nasa 67 congressmen daw yung ginagamit na front itong mga contractor pagdating sa flood control. So sila yung kumikickback. Meron na po bang pangalan na hawak ang Malacanang na itong 67 na to? Ano yung plano natin sa kanila? Okay, since naman po sila ang may alam dito, katulad ng ginawa po ni Mayor Vico Soto, ipagbigay alam po nila. Kaya po meron tayong sumbong sa pangulo.ph website. Hindi na po nila siguro kailangan dito pa mag-report. Idiretso na po nila to sa Pangulo kung meron silang particular na pangalan na alam at para po mas mabilis ang pag-iimbestiga. Welcome po lahat yan. At bigyan lang po nila ng kompletong detalye. Sabi nga po ng Pangulo, ayaw naman po nila tayo, ng palasyo, ayaw naman po natin magkaroon ng witch hunting na kahit wala pa pong ebidensya, parang nalaman mo lang, ayun, may anomalya, pero walang ebidensya, mahirap naman po kasi baka yung mga ibang inosente ay madamay. Ano na po, ma'am, yung status ng 15 contractors na pinakita ni PBBM kahapon? Ibig bang sabihin nun, gaano kalaki yung chances that they will be blacklisted? Ay, hindi pa po. Sinabi lang po, yan lang po yung pangapaunang impormasyon na ito yung medyo madaming mga projects na nakuha mula sa gobyerno. So titignan po natin, ang sabi naman po ng Pangulo, ang mga nireport na ito, di naman ibig sabihin, lahat yan ay maanumalya. Mayroon naman na magaganda na naging result na ginawa ng mga kontrakto na ito. So yan po ang sisimulang imbestigahan kung ang kanila, unang-una po, ang magiging basehan po ito ay kung existing ba yung project? Pangalawa, operational ba? Pangatlo, kung effective. So, yun yung titignan. Una, ghost project ba yan? O existing? Kung existing man, operational ba? Gumagana ba? O kung gumagana ba? Epektibo ba para sa pag-control ng baha?